No? At ngayon ay ating pag-aaralan sa Biblia kung ano nga ba ang nakasulat. No? Ito ba ay yung itinatatag ni Victor na dating landas o MCGI? Ayan. Basahin natin ang Daniel 9:19. Sabi dito, O Diyos, ang iyong mga tao at ang inyong bayan ay tinatawag sa inyong pangalan. Ayan, napakaliwanag. No? Hindi po dating landas. No? Ang tawag, yung bayan ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Tanungin natin si Apostol Pablo. Apostol Pablo, ano nga ba ang isinulat nyo at ipinangaral nyo? Ito ba ay dating landas o MCGI? Pasagutin natin ang Biblia. Biblical. Unang Korinto 10:32. Sabi doon, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng mga Hudyo o mga Hintilman o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Sa makatuwid, MCGI. Dahil yung MCGI, binabanggit yon na ipapangaral. No? Pandaigdigan. Mateo 28:19. Napakaliwanag yon na yung bayan ng Diyos ang tawag MCGI. Biblical. Paano yan? Diyan pa lang talo ka na. Wala na. Isang talata pa. Dito sa unang Timoteo 3:15, sabi doon, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang dating landas? Walang ganon, Victor. No? Magtatayo ka lang naman, mali pa. Walang ganon na itinagubilin si Apostol Pablo sa mga tao. Walang banggit na kahit anong sikta. Walang ganon. Walang banggit na kahit anong sikta. Kundi MCGI ang banggit. Mababasa mamaya. Magtatanong si Victor ng isang talata. Tandaan mo, marami tayong talatang ginagamit. Okay? Ayan, napakaliwanag. So, tanongin natin, Apostol Pablo, saan ba yung mga tao tinawag na mga banal? Ito, sagot ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto 1:1-2, sabi doon, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Saan? Sa dating landas. Wala na naman. Sa iglesia ng Diyos na tinawag na mga banal. Saan daw tinawag na mga banal? Sa MCGI . Tapos tututulan nyo yung nakasulat. Nagagalit kayo. Yan ang hirap sa inyo. Pag binabasa yung katotohanan, nanggagalaiti kayo sa galit. Wala naman akong sinasabi sa katwiran ko, Biblia yung binabasa natin, tapos magagalit kayo. Labag ba sa Biblia ang magbasa? No, hindi. Basahin natin ang Revelation 1:3. Ang sabi doon, mapalad ang bumabasa. Mapalad palang bumabasa, tumutupad sa nakasulat. Ngayon, mayroon pa bang lilitaw na ibang sekta tulad ng dating landas? Hindi na ako magbabanggit. Mayroon pa bang lilitaw? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8, itakwil nyo. Pinapatakwil nakasulat lang MCGI tapos magdadagdag ka ng dating landas. Iba naman yun, yung dating landas na sinasabi mo. Saan ba yun? Yung sa Jeremias ba yun? Ang layo-layo niyan, bro. Ang dating landas, nandoon yan sa loob ng MCGI.
kulang yung aral mo pag wala ka sa MCG. Yun ang tinatawag na dating landas, ang MCG ay natawag sa pangalan ng Diyos. No? Ay nako, Isaias 43:7. O, napakaliwanag. Ang bawat tinatawag sa kanyang pangalan, ano yon? Kristo ng Diyos, MCGI, ano pa? Bayan ng Diyos, mga tao ng Diyos, naka-address, naka-signboard sa Diyos. Walang dating landas sa Diyos. Ganun ba, Victor? Walang ganun, Victor. Ay, pambihira, mag-aaral ka lang naman ng Biblia. Mali-mali ka pa. Sa Biblia, mga kaibigan, ang itinuturo ng Panginoong Diyos, Hebreo 3:4, ang Diyos ang nagtayo, tinatawag sa pangalan niya, yon ang bayan ng Diyos. Napakaliwanag. No? Yung bayan na binabanggit ay MCGI. Ngayon, tanong, bakit hindi nauunawaan ng mga kaibayo natin ang mga bagay na yan? Kasi may hula ang Biblia. Ang sabi sa Daniel 12:10, wala sa masasama ang makakaunawa. Gan si Victor, no? Hindi siya makaunawa. Anong tawag sa kanya? Masama. Ano? Masama. Bakit masama? Binulag eh. Pakinggan ninyo. Hindi ako nag-iimbento. 2 Korinto 4:4. Ang sabi kay Victor, na binulag ng Diyos ang pag-iisip ni Victor. Kasama si Victor doon. Sabihin mo, hanapin ko yun. Ikaw yun, tinutukoy. Binulag ang pag-iisip mo. Sino ang bumulag sa'yo? Diyos ng sanlibutan. Ay napakaliwanag. Si Victor matagal na tayo. Nasa MCG laging nag-aaral. Anong banggit ng Biblia sa kanya? Ang sabi doon sa 2 Timoteo 3:7, sabi kay Victor, laging nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Maraming ganyan no? Marami tayong mga kaibayo na iba't ibang pananampalataya. Lagi silang nagsisipag-aral. Ngunit, hindi sila nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan, sabi ng Biblia No? Maraming ganyan kanina lang may nakausap ako, hindi sila talaga nakakarating iba ang sinasabi. Hindi katwiran ng Biblia. Pag hindi katwiran ng Biblia, takwil mo, sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8. Nakasulat, Iglesia ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos, yung bayan ng Diyos, MCGI, tapos mangangaral ka ng iba. Lalagyan mo ng dating landas. Kailan ba yun, kailan itinayo yan ni Victor na dating landas? May nagsasabi pa, ganito ang reliyon. Sa amin nang galing ang Biblia. May ganun Pero, ilan years sila nag-aaral, no? Umaabot ng 10 years, 12 years. Sabi ng Biblia sa 1 Timoteo 3:7, hindi sila nakakaalam ng pagkaalam ng katotohanan Hindi nakakarating. Sino nga ba yung makakaunawa? Ang sabi doon sa Marcos 4:11, pinagkaloob sa inyo ang makaalam ng hiwaga ng Diyos. Ngunit kay Victor na nasa labas, ginawa sa pamamagitan ng talingaga. Ayun, talingaga lang pala. Hindi makaunawa Basa ng basa, landas ng landas. Walang bautismo siya dyan. No? Ilan bang grupo mo? Pinopromote mo yung dating landas. Alam mo ba mayroong aanib sa'yo sa dating landas na yan? Sino maniniwala sa'yo? Victor. Maniniwala sa'yo yung talagang mahina ang pag-iisip. Tambira to si Victor. Magtatayo pa, mali pa. Dating landas. Yung dating landas na binabanggit sa Biblia, nandoon yon sa loob ng MCGI. Para maging kompleto ang aral mo, tanggapin mo ang MCGI para matawag ka na kayo dating landas. No? Ipagtanong ninyo. Sabi sa Jeremias, no? Ang mga dating landas upang magkaroon kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ano yon? Tanong, sino yon?
na mga dating landas na yon. MCGI pala ang banggit, Victor. Time, Hindi, Okay. mali ka. Time na, Kuya Sword. So, Victor, ikaw naman magtatanong kay Kuya Sword na sa loob na 5 minuto. Tapusin ang sagot. Tapusin ang tanong. Bawal mag-batin, kundi babawasan ko kayo ng oras. Okay, Victor. Yan. Teka lang, start. Wait muna. 5 minuto ang pagtatanong, no? 5 minuto. Tapos 20 seconds na ano, na Sagot. Ah. Hmm. Yan, okay. Unang tanong, Sword, no? Unang tanong. Sinabi mo kanina, may itinatayo akong religion na ang pangalan ay dating landa. Okay, ang tanong ko sa iyo ngayon, meron ka bang maipapakita sa akin na video o live na sinasabi ko magtatayo ako ng iglesia at ang pangalan ba ay ang yung dating landas? Meron ka bang maipapakita? Meron o wala? Mayroon, kasasabi mo lang kanina. Kanina lang, huwag ka magsisinungaling sa amin. Sinabi mo. Oh, next question. Okay, next question. Hindi, kung meron akong sinabi kanina, pwede bang paki-play? Pwede mo bang i-play kanina kung may sinabi ba ako doon sa termino na yon na may itinatayo akong dating landas na religion? Pwede mo bang i-play dito sa harap ng maraming tao? Ang magpe-play niyan, si Viewrista. Siya nag-live eh. Paano tanong yan? Magtanong ka sa mga nilatag ko. Tanong sa mga nilatag ko. Tambatang tanong eh. Sige. Ay, pambira. So, sinasabi mo kanina, ang dating landas ay parte din ng MCJ. Tama ba ako? Oo. Hindi ka magiging dating landas kung wala ka sa MCGI dahil ang tawag doon, Iglesia ng Diyos. Oh, next question. Okay. Sabi mo, kaparte ka ng, pag hindi ka parte ng MCGI, hindi ka pwedeng magiging dating landas. Ngayon, ano ang pangalan, ano ang nagiging rehistro o pangalan ng programa ni Eliseo F. Soriano? Ang dating daan ba o ang dating landas? Categorical. Parehas lang yon. Dating Objection, daan, dating moderator. landas, Ano iisa. objection? Tahimik, Isa. Sword. Tahimik, Sword. Vote. Ikaw muna. Objection Tahimik muna, Sword. Ano objection, Victor? Objection muna. What's the time? Ang tinatanong ko, moderator, kasi sinabi niya kanina daw na ang dating landas ay programa din daw nila yon. Ngayon, tinanong ko siya uli. Ngayon, sabi ko, ano ba ang programa ni Eliseo Soriano sa mga TV at radyo? Ang dating daan ba o ang dating landas? Categorical. Categorical yung Ano ako, counter? Okay, counter. Counter ko, sinagot ko na siya, both parehas. Ayun, so ang decision natin, narinig ko naman sinagot ni Sword ng both, parehas. So, next question. Okay. Sabi mo parehas, no? Sabi mo parehas. Ngayon, meron ka bang maipapakita sa akin na video na sinasabi ni Ginoong Soriano na ang kanyang pangalan ng programa ay ang dating daan at ang dating landas? Meron ka bang maipapakita? Meron o wala? Mayroon, kaya lang, nandun sa isa kong cellphone na dinala ng asawa ko. Hindi ko mapakita ngayon, pero mayroon. Mayroon. Categorical question, mayroon. Oh, next question. Okay, iiwan na kita dyan, no? Iiwan na kita dyan. Ngayon, binabanggit mo kanina ang unang Corinto 10:32 na ito ay patungkol ito sa MCGI. Tinatanggap mo ba yun na ito ay patungkol sa MCGI? MCGI talaga yun, bro. MCGI nakasulat doon, bro. Kasi papangaral sa mga bansa, Mateo 28 ng 19. Ang hina ng tanong mo. Next question. Mahina pala. Sa 10:32 ng unang Korinto, meron bang nakasulat doon, word for word, Members Church of God International? Meron o wala? Pakisagot. Mayroon, uunawain mo lang. Mayroon. Mayroon, uunawain mo lang. Okay, next question na ba ako? Next question, nasagot na, malinaw. Napakaganda ng sagot ko sa iyo. Napakalinaw. Oh, linaw-linaw. Okay, sige. Sabi mo meron. Ang nakasulat kasi doon, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Asaan ang international doon? Nasa Mateo 28 nga. Nilatag, di ka nakikinig siguro eh. Di ka ba nakikinig sa mga presentation ko? Ang bihira ka, Victor. Oh. Ang hina-hina mo magtanong. Tanong, next question.
Okay, susundan kita. Sinasabi mo meron ha. Sabi mo dito sa Mateo 28:19 ng Mateo, merong international dito. Meron ka bang may papakita sa akin na English version ng Biblia na nakasulat diyan international? Meron ba o wala? Clarify muna. Objection ako. Clarify muna. Okay, pause the time. Ano Objection. yung Pause objection, dito. Sword? Ano ba ang hinahanap niya? Litra talaga na liter na hinahanap ni Victor? Oh. Counter mo, Victor. Hindi, kasi bro, tinatanong ko siya kanina kasi sabi niya, ano daw ang MCGI daw ay nasa unang Korinto 10:32 at Mateo 28:19. Ngayon, ang tinatanong ko, doon sa Mateo 28:19, meron bang letra por letra na international nakasulat doon? Meron o wala? Yun yung Hindi tanong ko. letra ang hinahanap mo, yung nakasulat. Opo. Yung kinukonfirm kasi ni Sword. Yun daw. Nahanapan Meron o ka wala? ng letra, Yun ang tanong ko. letra por Okay, letra. sasagot nakalagay ako, international. 20 second. Okay, sige, sumagot ka. Categorical muna ako. Okay, categorical. Continue. Mayroon, uunawain mo lang. Pero pag letra por letra, patay ka dyan. 2 Korinto ng 3 ng 6. Ang titik ay pumapatay. Mali ang tanong mo. Labag sa Biblia. Next question. Wala, itong kausa natin. Ngayon, balik tayo sa nilata mong una. Doon sa unang Timoteo 3:15, sinasabi mo na ito ay patungkol umano sa MCGI. Tama rin ba? Lahat ng nilatag ko, Objection MCGI. mo na, moderator. Okay, pause the time. Ano yung objection? Ayaw sumagot ng ano. Ang Ano yung- tinatanong ko, moderator, ang tinatanong ko, kung yung unang Timoteo 3:15 ay ito ay patungkol sa MCGI o ang nakasulat doon sa talatang yun ay Members Church of God International, hindi ko tinatanong kung kabilang dyan. Hindi ko tinatanong, moderator. Ano counter mo, Sword? Counter ko, nasagot ko na nga siya. Mayroon. Nakasulat. Unawain mo lang. Ayun. So, ang tanong kasi ni Victor, kung ugnay daw ba sa MCGI, patungkol sa MCGI. So, sagutin mo muna ng categorical. Yes, bago ang yes, paliwanag. yes. Ayun. MCGI yun. Okay, Yes, continue. MCGI yun. Sumagot na. Yes, daw. Continue, Victor. Tanong. Victor. Tanong, nagre-research pa oh. Tanong, galingan mo, wala ka pang puntos. Maubos yung Wala oras ka mo. puntos. Walang ka Kung puntos. time mo na, Sword. May oras pa siya. So, wala na. Okay, Victor. Ikaw na maglapag. 10 minuto. Magsabi lang kung ready na ha. Sige, start na, bro. Ayan. Ayan, no? Magandang hapon sa inyo, mga kaibigan, mga nakikinig. Talagang itong kausap natin, talagang naghaharapang nagsisinungaling, no? Sinabi niya daw kanina, nagtatayo daw ako ng aking sariling iglesia. Ang tinatayo ko daw ang dating landas. Maliwanag naman ang panyanyaya ko kanina, ang sinabi ko kanina sa video, paki-subscribe po ng aking YouTube channel na ang dating landas. Hindi ko po sinabi na makinig po kayo sa aking aral na ang aking religion ay ang dating landas. Tignan mo kung gaano kasinungaling itong taong ito. At ano bang batayan, anong sabi ng Biblia about sa sinungaling na tao? Ito, babasahin natin. 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang dyablo, no? Bakit? Sapagkat ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa nung una. At hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ayan. So talagang itong taong ito na si Sword ay isa talagang taong sinungaling, no? Talagang sinungaling itong taong ito. Biruin mo, pinagtataka o binibintang niya na magtatayo daw ako ng iglesia at ayun daw ang pangalan ay ang dating landas. Kundi ba naman ano tong taong ito, no? Alam mo, Sword, yung ang dating landas, matagal ko ng programa yan, kasama ko pa dati si Jared nung dito sa TikTok, bago pa lang kami. Ayan ang pangalan o ayan ang pangalan ng aming programa noong hindi pa Katoliko si Jared, yung dating landas. Kasi ayan naman talagang nakasulat sa Jeremias 6:16 eh. Ang sabi doon, ganito ang sinabi ng Panginoon,
magtingin kayo sa mga dating landas upang kayo'y makapagsumpong ng inyong mga kaluluwa. Yun ang sinabi dun eh. Hindi naman ang nakasulat doon ang dating daan na programa ng iyong puno na si Eliseo Soriano. Hindi naman ganoon eh. Oh, 'di ba? Kaya wag kang magsisinungaling sa sa dami ng mga tao, sa harap ng mga tao, kapatid. Dahil eto magbabasa tayo ng talata, saan ba mapupunta ang mga taong sinungaling? Eto, babasahin natin. Pahayag o Apokalipsis 22:8 ang sabi, subalit malagim ang kapisanan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga mapapasa, ang mga suklam-suklam sa kalahian, ng mga mamatay tao, nakikiyapid at mangkukulam at sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng sinungaling. Ang maging bahagi nila ay sa kalawa at nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ayan. Malinaw talaga, sir. Kung ipagpatuloy mo yung pagsisinungaling mo, doon ang punta mo sa dagat-dagat ang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Okay? Ngayon, mag-uumpisa tayo ng topic, mga kaibigan, mga kapatid. Babasahin natin ang unang Timoteo 3:15 na kanyang ibinasa kanina na ang sinasabi daw na iglesia na MCGI o Members Church of God International. Ito, babasahin natin. 3:15. Ito, sabi, asan ba 'yun? Ito. Sabi, unang Timoteo, pambihira na Sabi dito, upang kung hindi man ako, kasi MBB to eh, kung hindi man ako, malaman mo kung ano ang dapat sa mga ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. No? Ayan, malinaw na iglesia ng Diyos ang nakasulat dito eh. Tapos papalitan mo naman ng MCGI. Ano ka ba naman? Ano ka ba naman Sword? Talagang hindi ka talaga nag-iisip kung kahit kailan, no? Kasi kung talagang nag-iisip ka, wag mong ipipilit na ang sinasabi ng Biblia sa unang Timoteo 3:15 nang nakasulat doon ay MCGI, hindi, malayo. Dahil ang MCGI, na itatag lamang yan ni Ginoong Soriano noong 2004 at hindi noong unang siglo sa mga panahon pa ng mga apostol. Tapos ngayon, sasabihin mo dito kanina na binanggit mo ang unang Korinto 10:32 na ang sinasabi dito ay Members Church of God International. Okay nga, sige nga, babasahin nga natin yung talatang ito kung ikaw ba ay nagsisinungaling o hindi nagsisinungaling. Ito, babasahin natin para rin sa mga nakikinig 10:32. Ito. Ang sabi dito, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hintil, o ng mga Members Church of God International. Hindi. Ang nakasulat sa word, huwag kayong maging sanhi ng pagkasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hintil, o mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Walang international dito sa word. No? Malinaw na malinaw yan. Ayan. Kaya itong taong ito, talagang kawawa ang sumama sa taong ito sa maling aral na idinadala ng mga MCJ na ito. No? Unang-una, ano pa yung tinutukoy niyang talata kanina? Yung kanyang tinutukoy na talata daw na unang Korinto 1:2. Sabi daw, doon daw tinawag daw si Apostol Pablo sa MCJ. Sige nga, babasahin nga natin kung tinawag si Apostol Pablo sa 1:2 ng unang Korinto. Para tignan natin kung itong taong ito ay nagsisinungaling sa harapan ng maraming tao. Ito, babasahin natin. Unang Korinto 1:2. Umpisahin natin sa 1 para mas maayos. Mula kay Pablo na tinatawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid. Saan tinawag? Sa Members Church of God International ba? Mali. Hindi nakasulat. Ang nakasulat dito, para sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Diba? Ang liwanag ng talata ba't mo pa binabago?
Bakit mo babaguhin o bakit mo binabago ang nakasulat ng talata? Ang linaw-linaw na nakasulat sa unang Korinto 1:2 na ang tinatawag dito, tinawag si Apostol Pablo bago pa siya tinawag ni Kristo sa iglesia ay iglesia ng Diyos talaga. 1:2 ng ikalawang Korinto, unang Korinto. At binabanggit pa yan word sa ikalawang Korinto 1:1, hindi lang sa unang Korinto 1:2. Eto, babasahin natin, no? Eto, basahin natin, ikalawang Korinto 1:1. Sabi, mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Oh, hindi naman na nakasulat dito para sa Members Church of God na nasa Pilipinas. Walang ganun. Oh. At saka yung binabanggit mo, eto, pagbibigyan kita. Sabi kasi ng puno mo, kasi, ang sabi, we are not the true church. Di ba sabi we are not the true church. Totoo yun, hindi naman talaga kayo ang tunay na iglesia eh. Oh. Eto, meron pa tayong 1 minuto na, presentation. Ito, hindi ito sinusunod ni hindi ito, alam nyo mga kaibigan, ang mga nagtuturo ng mali, kung ano yan sa loob ng iglesia, kung ano yan, anong tinatawag ng Biblia dyan. Ito, basahin natin. Basahin ko sa iyo, Sword, Unang Timoteo 6:1 hanggang 6:3 hanggang 4. Ito, ang sabi, kung nagtuturo ng sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at ang mga aral tungkol sa pagiging Diyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay at humahantong sa kainggitan, alitan, kutyatan at pagbibintang. Maliwanag tignan mo si Daniel Rason ngayon. Ano ang mga itinuturo niya sa loob ng MCGI? Pakikipagdebate ng walang kibuan. Pinatay daw si Esteban sa bato. No, sa bato pinatay daw ni Esteban daw ang pumatay daw kay Esteban si Satanas. Ang maliwanag naman na nakasulat naman sa Gawa 7:59, pinagbabato si Esteban ng bato ng mga Hudyo. Kaya Sword, yung pagiging sinungaling mo kapatid, wag mong aaraw-arawin. Kasi ang sabi ng Biblia, ang pagiging sinungaling kaninong ama, kayo'y sa inyong amang diablo na at ano pang sabi ng 21:8 ng Apokalipsis, ang ikalawang kamatayan ng mga sinungaling ay dagat-dagatang apoy. Yun lang po at maraming salamat. Time. Okay, time na, Sword. 5 minuto. Ikaw na magtanong kay Victor. Go. Okay, tanong tayo, no? Ayon sa kanya, wala daw yung MCGI sa Biblia. Hanapin natin, no? Doon ba sa unang Korinto na binanggit mo kanina, 10:32, mababasa ba natin yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos? Mababasa ba ito? Oo, hindi. Sagot. Ito sagot ko. Mababasa pero walang sagot lang. Hindi pa ako mababasa pero walang nakasulat doon na international. Next question. Next question. Okay, 1-0. Next question. Sa Mateo 28:19, ipapangaral sa mga bansa, ibig sabihin pandaigdigan. Pag sinalin ba yung pandaigdigan sa English, yun hindi ba yun international? Ang ito, hindi yun international. Bakit? Kasi moderator, objection muna, tumatawa ito. Okay, ano objection? Victor, Objection muna, moderator, sumasagot pa ako Bastos talaga tong kausap natin Okay, ikaw, Sword, meron ka bang counter? Counter ako. Natutuwa ako dahil ang sagot niya, sumasang-ayon siya. Natutuwa ako, sabi sa Biblia, matuwa kayo. Okay, so ganito. Ingay rin sa amin. Ang rule ko rito, Sword, wag ka sasabay sa pagsagot ni Victor. Ulitin mo yung tanong, wag kang tatawa. So may warning ka, Victor, sa akin. Sword, warning muna. Sige, ulitin mo yung tanong ulit. Continue. Okay. Ang sagot ko kanina, walang mababasa doon ng international. Bakit? Kasi ang mababasa doon sa Mateo 28:19, nation o buong pangkahalatan, hindi international. Next question.
Okay, next question tayo. Pag sinabi bang pandaigdigan, pag isinalin mo ba sa English yun, hindi ba yun international? Yes or no? Okay, ito ang sagot ko. Hindi. Dahil ang tamang salin dyan, ang tamang sagot dyan, nation o hindi international. Next question. Okay, bitawan na natin dahil umamin naman siya, no? Sa lahat ba ng mga nilatag mo yung John 8:44, unang Timoteo 3:15. Tanong ko sa'yo, ito ba'y dishonesty truth? Pili ha. Number 1, dishonesty truth o deception truth? Pili sa dalawa. Objection, moderator. Hindi ko nilatag yan. Tinatanong niya. Okay, ano objection? Hindi ko nilatag. Bago sa kanya tinatanong sa designation, nilatag eh. Yung description truth na yan eh. Objection, moderator. Okay, may counter ka ba, Sword? Ano Counter yung ako. counter mo? Dahil sabi ni moderator, accept ang English. Pwede gamitin ang English. Kaya, tinanong ko siya sa English. Okay, ang hatol ko sa inyo. So, Victor, sagutin mo yung categorical na sinasabi ni Sword. Kung wala sa pagpipilian, mag-pass ka na lang next question. Sige, continue. Next question, Sword, ulitin mo yung tanong. moderator, Ulitin yung yung tanong. tanong niya, Ulitin yung tanong. pakiulit po. Ulitin mo. Sword. Okay. Nahilo na, ano? Okay. Yung bang nilatag mo sa John 8:44, magpipili ka sa dalawa na pagpipilian mo, ito ba'y dishonesty truth o deception truth? Sagot sa dalawa. Pili. Okay, ang sagot ko dyan ay dishonest truth. Yan po ang sagot ko. Next question. Next question. Next question. Alam mo ba sa Moderator, Tagalog? objection muna. Pambira, walang kaayusan itong kadebate natin. Objection muna, moderator, tumatawa eh. Okay, ano objection? Tumatawa, moderator, sumasagot ako eh, tapos tumatawa eh. Oh, ikaw, Victor. Ikaw, Sword. May objection ka ba? Counter. Sabi nga sa Biblia, matuwa kayo. Labag sa Biblia ito si Victor eh. Inuutusan na matuwa. Kaya natutuwa ako. Hindi, mag-mute Kasi ka. mali yung Okay, sagot sige, mo. tumahimik na kayo. Huwag kayong Bira ka mag-usap. Huwag kayong mag-usap na dalawa. So, nadinig ko naman, sumasabay talaga si Sword, tumatawa. So, may penalty, may 20 inusan mo yan, bro. seconds. Ano, Ibawas moderator? niyo sa kanyang, ibawas niyo Tindig. 20 seconds Okay, sa okay kanyang tindig. Okay, sige, Okay. continue. Okay, next question tayo. Note ng minus. Okay, next question tayo. Timing lang. Okay, next question tayo. Ang sabi mo, ang sagot mo doon sa mga nilatag mo, sumasang-ayon ka na dishonesty truth. Alam mo ba sa Tagalog ang dishonesty truth? Alam mo ito, hindi? Objection, moderator. Hindi ko po nilatag yan. Okay, an objection? Objection po. Doon siya magtanong, moderator, sa nilatag ko, hindi sa kuro-kuro niya. May counter ka ba doon, Victor? Counter ako, Mr. Moderator, counter tayo. Dahil sumagot na siya kanina, na pinili niya sa dalawa, number 1, dishonesty truth daw ang pinili niya. Ngayon, nagbago na siya. Ano ba talaga, Victor? Okay, so ito ang masasabi ko kasi yung huli mong tanong, wala namang categorical. So kung ano may sagot ni Victor, pinapayagan ko. Sige, next question. Next question daw. Sword. Okay, next question. Okay. Tanong tayo sa talatang ginamit mo. Dito sa Apocalypse, ginamit mo ito. Tanong ko dyan, sa talata na yan na ginamit mo sa Apocalypse. Pili ka, ha? Number 1 ito at saka number 2. Number 1, lack of the knowledge truth ba ito? O lack of the understanding truth ba ito? Moderator, objection. Hindi po yan. Okay, objection daw. Post the time on objection. Moderator, hindi ko pa nilatag yan eh. Pambihira naman, oh. Magtatanong ka doon sa nilatag ko, hindi sa kuro-kuro mo. Counter? Okay, may counter ka ba? Okay, Sword? mayroon, Mr. Moderator. Diyan na nga ako sa talatang ginagamit siya. Nagtatanong ako sa talata niya. Hindi lang niya masagot. Hindi kasi siya nakakaintindi si Victor eh. Lumalaban nang walang alam. Out of topic, moderator. Okay na. So, sige, ganito. Ang masasabi ko lang, total may categorical. So, yung rules natin, sagutin may categorical. Kung wala sa pagpipilian, Out of topic, walang moderator. tamang sagot dun. Out of Mag-pass. topic. Next question. Next question, Okay, Victor. out of topic. Ano mo, Victor, Sword, ulitin yung tanong. Okay. Okay, ulitin natin ano. Diyan ba sa Jeremias na nilatag mo kanina? Pili ka sa dalawa. Ito ba ay number 1, lack of the knowledge truth? Number 2, Victor, lack of the understanding truth. Moderator, Pili. inuulit ko ulit.
Objection. Dahil hindi ko po nilatag yung mga pinagsasabi niya. Okay? Dalawa, Ito kung wala sa pagpipilian yung sagot, pwede naman sabihin pass, Pass wala na sa lang, pagpipilian. Next question. Para makaproceed agad tayo sa kasunod. sige. Ganun lang kasimple. Okay. Yung bang mga tinanong ko Sige, sa so iyo. next question na, next Okay, question. next question tayo. Yung bang nilatag ko na MCGI na mababasa na sinasabi mong wala. Ano ba ito? Number 1, pneumatic truth ba ito? O objective truth? Pili. Moderator, out of topic question. Wala yan sa nilatag ko alangan sasagutin ko yan. Counter ako? Question moderator, doon siya maglatag umano sa mga talata. Okay ba? Ano counter mo? Topic. Oo. Nagtatanong ako sa kanya. Kasi Ano sabi niya counter mo, kanina. Ito yung counter ko. Wala daw ang MCGI kanina. Nung nagpahayag ako, ang tanong ko sa kanya, kung ano ba ito? Objective truth ba ito? O abstract truth? Pili sa dalawa. Moderator, ulitin yung sinabi ko, out of topic. Next question po. Hindi yan up topic. Hindi. Stop the time tayo. Stop the time. Stop the time tayo. Ano? Stop the time tayo. Hindi pa yan naka-play ang time. Okay. Ayos yan. Yan. May nakaintindi. Hindi naman daw out of topic yung tanong eh. May- Siguro mag-aaral ka muna. Bago Kaya kasi umarap sa akin ha, aral-aral muna kayo. Alam ko kayo. Sandali. Nawala yung ano ko. Naglag yung cellphone ko. Pa naman nangyari na nagkasabay. Sige, continue. Next question. Point of order lang po muna. Point of order. Point of order muna. Sige, next question. Okay, next question tayo. Ulitin ko. Yung bang nilatag ko kanina na tinututulan mo, ano ba ang tawag dyan? Pili. Number 1, pneumatic truth. Number 2, objective truth. Pili sa dalawa. Moderator, next question. Kasi Yun. Pass. Pass. Okay. Sumagot na next question. Sige, next question. Pass na. Okay. Question, moderator, hindi ako napapas dahil out of topic. Next question na po sinabi ko. Go ahead. Ano ako? Object. Okay, no objection mo? Ang object ko, ibig sabihin, pass yan. Mr. Moderator, pass yan. Ba't mo ako pinipili sa sagot ko? Mr. Moderator, mamagitan ka. Okay, ganito kasi ang rules natin, pag hindi nasagot ng categorical, ang isasagot nyo lang ay wala sa nilatag ko, so pass yon. Next question. Pass yun. Okay, pass si Pass yun. Victor. Okay, Kasi pass wala na sa naman. nilatag Okay. mo. Pwede yun. Wala sa Balik natin nilatag yun. ko, moderator. Napag-usapan natin kanina. Yan. Napag-usapan Sige. natin kanina yan. So, next question. Okay, next question tayo. Pass na naman si Victor. Okay. Diyan ba sa mga nilatag ko kanina, unang Korinto, 10:32, Mateo 28 ng 19, ano ba ang tawag dyan sa English? Ano ba ang tawag dyan, Victor? Number 1, demonstrative truth. Number 2, abstract truth. Pili sa dalawa. Wala sa nilatag ko, moderator. Kaya out of topic. Next question. Wala talaga. Busin mo yung oras mo. Hindi na ko naman nilatag yan. Next question. Okay, next question tayo. So, inaamin mo kanina na mababasa natin ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Tama ba ito at tinatanggap mo ng buong puso mo? Yes or no? Yes, tanggap ko. Pero international sa Biblia. Next question. Tapos Ang na, kasulat Mr. na Moderator. kay kaanib sa Talo na, Iglesia. wala na. Talo na yan. Umami na eh.
Huwag kayong mag-usap na sa bahay. Magtanong kayo. Tanong lang, Sword. Tanong. Okay, tanong. Okay. Yung bang MCGI, Iglesia ng Diyos na tinatawag, ipapangaral ba yun sa mga bansa? Batay sa Mateo 28 ng 19, ipapangaral ba ito? Oo o hindi? Walang nakabatay doon. Objection, moderator, walang nakasulat po doon. Okay. Ano objection? Sige, next question na. Last question. Okay, next question tayo. Yung bang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kanina sa unang Korinto 10:32, ipapangaral ba ito sa mga bansa? Yes or no? Last question na yan. Last Pero question na yan. walang international na nakasulat doon. Kundi ang nakasulat lamang doon, iglesia ng at mga kaanib sa iglesia ng Diyos. At Okay, time na. Hindi kayo yon kasi 2004 lang kayo ninabas. Okay, time na. So, ikaw naman, Sword, ang titindig sa loob ng 10 minuto. So, babawasan ka ng 20 seconds sa intindig. Simulan mo, Okay. Sword. Okay, thank you, Mr. Moderator, ano? At napakaganda ng tulog ko ngayon. Nakangiti na naman Saglit ako. lang, saglit lang. Wala pang time. Sige. Okay na. Okay, salamat. Ano, una sa Panginoon dahil yung aral ng dinadala natin ayon sa Biblia ay talagang nangingibabaw, ano? Pansin nyo ba, guys? Nangingibabaw. Grabe. Tingnan mo yung pagtutol ni Victor. Di walang sagot eh. Zero. Pass. Ganun ba makikipagdebate? Nagpapas ka. Victor naman eh. Lumaban ka sa undefeated champion ng TikTok. Hindi nga umubra si Robin eh. Si Midan. Pinulbos ko Shelby. Ikaw pa. Wala. Bisitahin mo ang Russia TV. Brother, ha? Undefeated champion doon si Diyos. Natuto ka ngayon. Tapos na ang debate. Umamin ka eh. Tanong kay Victor, yung bang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, nakasulat ba ito? Yes! Yes daw eh. Alam mo ba sa English kung itatranslate natin yon? Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, members of Church of God. Ano ka ba? Pambihira ka naman, oh. At yung members of Church of God, ipapangaral yun, ang tawag doon, international. Hindi kayo nag-aaral eh.